Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang ganti ni Gibbons, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So isang malaking panghihinaya nga po ang nangyari sa kampo ng ating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, Janriel Casimero. Ito po ay dahil ikakasana-sana ang bigating laban nito kontra sa high-rank contender and former IBF Super Bantamweight World Champion TJ Doheny. Subalit sa kasamaang palad nga po ay hindi na matutuloy ang malaking laban na ito. Hawak po pala kasi si Doheny ni Gibbons at pumayag na sana itong itapat ang fighter niya kay Casimero. Subalit nang makarating nga po kay Sean Gibbons ang mga banat ng kapatid at trainer ng Angas ng Pinas na si Jason Casimero, kung saan tinawag nitong puting aso at puting itlog si Gibbons, ay talaga pong napikon at hindi natuwa ang presidente ng MP Promotions. Kaya naman dahil dyan ay bukod sa mga patutsyadang mga post ni Gibbons sa social media laban sa magkapatid na Casimero, ay ang pinakamalaking ganti na ginawa nito sa pagtawag sa kanya ni Jason ng puting aso ay ang pagpurnada nito sa dapat sanay laban ni Casimero kay Doheny. Nakakapanghinayang po ito mga idol dahil yung laban sana ni Casimero kay Doheny ay ang siyang magbibigay daan sa kanya upang mapalapit na ng tuluyan sa isang world title fight. Gawa ng pareho silang world rank contenders ng Super Bantamweight Division. Kaya naman kung naging matagumpay si Casimero sa laban niya kay Doheny kung natuloy ito, ay yun na sana ang tulay upang maging mandatory challenger siya kontra sa undefeated 4 Division World Champion Japanese Monster Naoya Inoue. Subalit umaksyon po agad si Gibbons at sinira ang bigating laban na ito matapos niyang malaman na tinatawag siyang puting aso ni Jason. So bali mag-antay-antay lang po tayo ng update sa kampo ni Cuadro Alas dahil panigurado naman na magkakaroon pa din siya ng laban. Ang hindi lang natin sigurado ay kung isang world rated fighter pa ba ang sunod niyang makakatapat. Pero sana nga po ay world rated fighter pa din ang makasagupa ni Casimero upang magkaroon pa din siya ng tsansa na maging top contender para sa mga titulo ng binansagang halimaw ng Japan. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung matatandaan nga po natin, ay matapos talunin ng 2 Division World Champion Teofimo Lopez ang former undisputed Junior Welterweight World Champion Josh Taylor nitong nakalipas na taon lamang, ay sinabi nito sa publiko na magre-retiro na daw siya sa sports ng boxing. Subalit kahapon nga lamang po ay inamin na ni Lopez na hindi naman daw talaga siya magre-retiro. Isang publicity stunt lang umano ang ginawa niya upang mas lalo siyang pag-usapan ng mga tao. Sadyang pinaglaruan niya lang daw ang mga media. Giit ni Lopez na naging epektibo daw ang ginawa niya na yun kasi mas lalo umano siyang sumikat at mas lalong pumutok ang kanyang pangalan sa publiko. Nakatakda pong lumaban si Lopez sa susunod na buwan kontra sa top contender na si Jamaine Ortiz. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dedepensahan ni Lopez ang kanyang WBO Junior Welterweight World Title belt magmula nang masungkit niya ito kay Josh Taylor. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy, lakas at dedikasyon ng armas na tinuon, kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon, mga Pinoy.